Hi! Welcome back to my channel. So, andito na naman si Binibining Lindsay para mag-share sa inyo ng panibagong kaalaman. So, for today's video ay mag-share ulit ako ng ilang mga strategies na makakatulong para ma-enhance yung skills ng ating mga learners sa numeracy skills. Of course, alam naman natin na isa to sa challenge natin na tuwing classroom observation. So, syempre, ang common goal naman nating lahat ay ma-enhance yung skills ng mga bata. Hindi lang basta makakuha tayo ng highest possible score na 7 sa ating classroom observation. So, mag-share din ako nung ilan sa mga gap. Ano ba yung mga problema talaga ng mga bata when it comes to numeracy skills, and paano natin siyang masusolusyonan, or ano yung mga different strategies na makakatulong para ma-enhance yung skills nila, no? Kaya naman ay panoorin ang pagpapatuloy ng video ito. Okay, start na tayo ng discussion natin about numeracy skills and yung mga possible strategies na pwede natin gamitin. Okay, so ano ba muna yung numeracy skills according to the Appendix C, CO2, Proficiency OTR PMS School Year 2023-2024. So pag sinabi natin numeracy skills, skills which consist of comprehending, applying fundamentals, arithmetic operations like addition, subtraction, multiplication, and division. Numeracy skills may also include the ability to reason with mathematical concepts like interpreting data, charts, and diagrams, to process information, to solve problems, and to make decisions based on logical thinking and reasoning. So, hindi lang siya about sa mga fundamentals nga, no? So, meron din tayong iba't ibang ways sa paggamit ng numeracy skills or mga strategies sa numeracy skills. Pwedeng magpa-interpret tayo ng data, gumamit tayo ng charts and diagrams. So, nakadepende rin, no, sa level ng ating mga learners kung ano yung gagamitin nating mga activities and strategies. Okay, so pag sinabi natin critical numeracy, ability to effectively use mathematical concept in applying, analyzing, evaluating, and creating ideas. So, ito yung sinasabi nga natin, no? Saan ba nagagamit itong mga batang to yung computation? Let's say, gumamit tayo ng computation na activity. So, paano ba nila ito ma-apply sa tunay na buhay o yung dun sa mga real experiences nila? Through that, nagkakaroon na tayo ng critical numeracy kasi kapag ginamit natin yung certain activity na yun, let's say, halimbawa, sa economics, may 20 pesos kang binigay. So, paano ba nila ibabudget yung 20 pesos na yon? So, napag-aaralan nila sa classroom at of course, na-apply din nila sa tunay na buhay kung paano sila magbabudget. So, later may mga example tayo, no? Okay, according to Brock Education Journal 2018, numeracy is not simply the ability to do calculation. Sabi ko nga kanina, it's not just about numbers. It's about the interpretation of those calculations, the understanding of the relationship between numbers, and manipulation of material components of the world. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina, no? Aside from magbibigay tayo ng activities and strategy, ano ba yung gap or ano ba yung problema? So, it was based on PISA 2022 database, no? So, almost no students in the Philippines were top performers in mathematics. So, wala. Wala man lang din nakakuha ng mataas na level. Meaning that they attained level 5 or 6 in the PISA mathematics test. Ang average lang na nakakuha ng 9% lang, so sobrang baba, no? Unlike sa iba't ibang countries. At this level, students can model complex situation mathematically and can select, compare, and evaluate appropriate problem-solving strategies for dealing with them. So, diyaang part na yan, mababa ang ating mga learners when it comes to numeracy, especially in mathematics, based sa result ng PISA. So, dyan pa lang may kita na natin agad na may gap or may problema tayong dapat solusyonan. Ang thinking natin agad kapag nag-a-apply tayo ng numeracy skills, na-attain ko ba to para makakuha ko ng 7? Pero sana yung thinking natin as beyond pa rin, no? Beyond dun sa idea na yon na dapat, ano ba talaga yung problem? Ba't ba tayo nag-enhance ng skills ng bata sa numeracy? So, makakatulong tayo, no, kahit ibang subject tayo, like Filipino teacher tayo, kung gagamit tayo ng numeracy. Makakatulong tayo sa mga learners natin sa mathematics kapag nag-a-apply tayo ng mga strategies na
makakapag-enhance ng kanilang numeracy skills. Okay, so simulan na natin yung discussion natin sa strategies sa numeracy skills. So ito yung ilan, and nagbigay rin ako ng mga example, no? So syempre, kapag gumagamit tayo ng activities, importanteng align pa rin to dun sa ating mga competencies or objectives. Okay, number 1, strategies in numeracy skills. So ito nga yung tatawag nating budgeting. So saan papasok to? Sa Araling Panlipunan, sa TLE, yan. Merong mga budgeting sa ABM, sa senior high. Ano po? Papasok tong activity na to, itong budgeting na to. So tingnan natin kung ano yung example strategies for this. Okay, so yung activity natin is budgeting. So tingnan natin tong example, no? MELC's objective, na ipapaliwanag ang ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo. So gumamit tayo ng activity or strategy na budgeting. So ang title, saan naabot ang 20 pesos mo? So dito sa part na to ay bibigyan natin or sasabihin natin saan naabot yung 20 pesos nyo. Kung kayo ay mga learners, paano nyo babudgetin yung 20 pesos sa araw-araw? Okay? So doon may kita mo kung paano magbabudget yung mga bata. So pasok siya sa MELCs natin, no? Na ipapaliwanag ang ugnayan ng kita, pag-iimpok at pagkonsumo. So dito, syempre susuportahan natin ng mga questions or process questions. Sa totoo lang, kahit anong activities na ipagawa natin, nagiging higher order thinking skill siya or critical numeracy or critical literacy kapag tayo ay nagbibigay ng question from lots to hats. Kumbaga sa simple questions up to questions na mai-relate nila yung real life experiences nila, doon kasi nagkakaroon ng process at doon lumalalim yung thinking ng mga bata. So, etong mga activities na ipapakita natin, kailangan pa rin na may process questions or guide question para mas mapalalim yung activity. So, ito yung first activity or strategies na pwede natin gamitin for Araling Panlipunan. Budgeting. Okay, next. Yan. So, ito naman. Ito yung mga game show na sinasabi natin. Family Feud and Minute to Win It. Sa Family Feud, alam natin na sa strategy na to, itong mga game show na to, sa Family Feud, pa-survey kasi siya, no? Let's say, kung mapapansin niyo yung mga first video ko, in-explain ko tong Family Feud at nagbigay ako ng example. At pwede kayo manghingi sa akin ng template for Family Feud, no? I-message nyo lang ako, Lindsay H. Maglalang. Okay, going back. So, sa Family Feud kasi, naglalaro na sila, nagpa-survey ka, may lumabas na mga numbers doon, naka-ranking. So, paano natin ma-enhance yung numeracy skills? Pag naipakita mo na yung ranking ng mga depende sa content kasi to, pero pwede to sa lahat ng subject, no? Pag napakita mo na yung ranking ng mga sumusunod, pagtas mo silang paglaruin, hayaan mong suriin nila yung table na nagpapakita ng ranking sa Family Feud na may mga points. Ano kaya yung ini-implied kapag mas mataas yung points ng certain concept na to? Ano kaya ang ini-implied kapag mas mababa ito? 'Di ba? Kaya halimbawa, ang gusto mo nag-survey kami ng 100 tao. Ang top 3 answer ay nasa board. Ano ang mga kadalasang wika na sinasalita ng mga kabataan ngayon sa kasalukuyan? Let's say yun. So may mga nagsabi, pabalbal na salita yung number 1. Then yung last naman ay yung mismong wika natin, which is Filipino or malalim na Filipino. So doon pa lang, susuriin na ng bata, bakit kaya mas mataas yung mga balbal na salita at bakit mas mababa ngayon yung mga malalalim na Filipino? So doon pa lang, na-enhance natin yung skills ng mga bata. Numeracy skills yon. Kasi sabi nga kanina doon sa discussion natin, ang numeracy skills hindi lang naman siya about sa numbers. About din siya sa interpretation. Okay? So ito namang isa, Minute to Win It. Alam naman natin yung mga games dito, mag-iisip or mga logic. So, yung mga logic ay example din siya ng numeracy skills kasi talagang mag-iisip sila logically. Kaya nga logic, ano po. So, pwede tayong magbigay ng mga activities na related sa topics natin, which is mag-iisip, mag-iisip yung mga learners natin. No? Alam naman natin no, kung paano to gawin, itong Minute to Win It na to. Sa loob na 1 minuto, dapat magawa or matapos ng mga bata yung mga gagawin nila. So, pwede sa science or basta maging creative lang tayo. No? Sabi ko nga, yung mga activities nandyan na yan eh. Nasa sa atin na lang kung paano natin lalagyan ng flavor.
Ano po? Okay. Next, graphs, charts, and timelines. So, sino mga gumagamit na to? So, sobrang ganda nitong gamitin, no? Hindi lang sa isang subject, sa lahat ng subject pwedeng-pwede. Itong mga graphs, charts, and timelines. May pie chart, may bar graph, may line graph. Yan. So, at kung ano-ano pang graphs or timelines ang pwede natin gamitin. So, may example dito, no? Ang MELCS or objective na kapag susuri ng maidudulot na magandang ekonomiya. Okay, actually itong part na to, kung di ako nagkakamali, ito ay example ng MELCS sa ESP. Ayan, so ito yung strategies or activity na papagawa pagsusuri gamit ang chart. Magandang ekonomiya yung tinutukoy dito, pero nagpakita tayo dito ng latest Philippine Economic Update. So matatawag ba nating magandang ekonomiya to? Itong ekonomiya ng bansa natin? Yan, so hayaan mo silang magsuri through this chart. Ano po? And then may mga numbers din dito na susuriin nila na pwedeng pababa, pataas, i-explain lang natin, no? So paano ulit ito makakapag-enhance ng malalim na skills ng bata sa numeracy? Through questions. From lots to hots. So yun yung gamit ng mga charts and graphs po natin. Hindi basta-basta pinapakita lang natin, so dapat suriin mismo ng learners. Okay? Alright. So, next survey. Ayan. So, dito sa survey, ganun din. Halimbawa, ang topic mo ay wika. So, magpa-survey ka ano-anong wika yung ginagamit ng mga learners. And ilan ang gumagamit nun. So, survey. It's either parang oral, pwede ring written. Ipapasuri ulit din natin gamit pa rin of course yung mga guide question. So yun yung gamit ng survey. Okay, so according to Zippert and Rachel Johnson 2019, number-related activities can be done at home that will uphold the mathematical skills of children through different board games or card games. Ito naman, yung binigay na example naman ay yung mga board games and card games. Yung mga simpleng card games or board games natin dyan, Snake and Ladders and others, makakatulong din yan para makapag-enhance ng skills ng mga bata sa numeracy. So, pwede lang nating palitan ng ibang concepts yung nakalagay dun sa board games nila or dun sa mga card nila. Okay, so isa rin sa way or approach na pwedeng gamitin natin is through collaborative and cooperative. Totoo naman, no, kapag when it comes to numeracy, kung math naman yan, madaling nasasagutan ng mga bata kapag tulong-tulong sila. So, pwede nating gamitin yung approach na collaborative learning sa ating mga estudyante. That is according to Chen 2018. So, ito pa yung ilan sa mga pwede po nating magamit sa iba't ibang subject. So, hindi ko na sila na isa-isa kasi dun sa previous video ko, naisama ko naman to, no? Pero yung ngayon kong shinare ay makakadagdag pa dun sa last time kong video. Okay? So, Filipino, English, Science, MAPE, TLE, Values, ESP, and Araling Panlipunan. So, yan po yung mga yon. Pwede nyo screenshot para balikan para baka may magamit po kayo. Okay. Yan. So, that's it, no? Ito yung mga strategies natin sa numeracy skills. Sana po ay nakatulong ito sa inyo. Maraming salamat! So, yun yung ilan sa mga strategies na ma-share ko sa inyo, no? Sana ay nakatulong ito. And of course, good luck sa inyong mga classroom observation. Ayan, so sabi ko nga, wag natin ipilit kung hindi talaga aangkop yung mga strategies na to sa subject natin. And another way para makakahanap din tayo ng suited na strategy ay through research. So, pwede tayo magbasa ng mga articles about numeracy skills at kung paano natin to mas ma-enhance. Yan lang. Thank you so much. So, yun yung ilan sa mga strategies na ma-share ko sa inyo, no? Sana ay nakatulong ito. And of course, good luck sa inyong mga classroom observation. Ayan. So, sabi ko nga, wag natin ipilit kung hindi talaga aangkop yung mga strategies na to sa subject natin. And,